Ako nga pala si Jana, grade 11 student at nakatira kami sa Bulacan. Isang araw, inutusan ako ng nanay ko na dalawin si Lola sa probinsya. Mag-isa na lang daw siya sa bahay at matagal na rin namin siyang hindi nadadalaw. Pagdating ko sa bahay ni Lola, masyado na itong luma. Maugong ang bubong, may lumang amoy, at kahit tanghaling tapat ay tila madilim ang loob. Si Lola, naka-wheelchair na at mahina na ang katawan. Sa kabila ng lahat, ngumiti siya sa akin at sinabi, "Salamat anak, at sinamahan mo ako." Kinagabihan, habang nag-ayos ako ng higaan sa katabing kwarto ni Lola, napansin kong may isang malaking bintana sa pader. Hindi ko ito maalalang naroon dati. May lumang kurtina at sa likod nito, tila may anino. Inakala kong baka halaman lang o anino ng poste sa labas, kaya di ko na lang pinansin. Pero pagsapit ng 12:00 ng gabi, nagising ako sa mahinang pagkatok. Tok! 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 Galing ito sa mismong bintana. Pagtingin ko, may siluetang nakaangat ang ulo, parang sumusilip. Hindi mo makita ang muka, pero ramdam mo ang tingin niya. Nagkubli ako sa kumot, nanginginig at nagdasal. Hanggang sa unti-unti itong nawala. Kinabukasan, tinanong ko si Lola. La, may dumadaan po ba sa likod ng bahay? May tao po ba sa labas kagabi? Tahimik lang si Lola, pero maya-maya ay nagsalita. Huwag mong bubuksan ang bintanang yan. Hindi yan para sa tao. Nalilito ako. Anong ibig niyong sabihin? Dati, diyan ako palaging sumisilip nung bata pa ako. Sabi ng nanay ko, wag na wag akong magsasagot kapag tinawag ako ng kahit sino mula sa bintana. Pero isang gabi, tinawag ako ng tinig na katulad ngayong sa nanay ko. Binuksan ko ang bintana. Mula noon may bumisita na sa bahay na to. Hindi na siya umalis. Kinilabutan ako. Sa gabing yon, muli na namang kumatok ang nilalang. Pero ngayon, may kasamang bulong. Buksan mo na, katulad ng ginawa ng lola mo.